Solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Nanay, damo nam kinita nga basura ditohan may balay ni Ramana Auring. Kay ano na ma, diri may aton, pabayit niyo. Nanay, magpapabandil yung mati kapitan yung magkakamay ading clean up drive. Kay para kuno maibsan ay pagdamuhit nagkakasakit din at barangay. Ayaw ka mo ito pag binulig, kay makakaraglit iyo guol. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan ibaro kami pagtipikit atong kalibungan kay kami lagapit mangungkoy din he. At tahala, pag hinay ka mo ngan ayaw pa kagabi ha. Para maiwasan at epekto it mahugo nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it mas sa taas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children, Han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Ano tanong oras? Sumada na kita 2 minutos na nagkalabay alas 8 sangkay. Good morning! Happy New Year! Good morning Eastern Samar, good morning Eastern Visayas. O kung hain ka man na dapit abugos nga naso da Pilipinas, yan na nga taknaa. Ayan, welcome sangkay hatan na taramdan, pagpat mga sumat, palibot habugos nga riyon 8. Siyempre, kabakyang natin mga partners sa Tikang Radyo Pilipinas Calabayog and the Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte.
Ngan sugad man ato na Philippine Information Agency nga na Philippine News Agency para hiningatan taramdan. Good morning, Eastern Visayas. At din kamplon, ito niyo maging host para hiningatan na pan Biyernes nga edisyon. Siyahan nga edisyon, siyahan nga Biyernes nga edisyon, yan na ito na bulan hit Enero. January 2, 2025 sangkay. Yan, kumusta ito yung pagsalin-urugan na bago nga tuig. Hangaran to na bugos nga persahan DYST Mamon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, Aman Admin Sir Buboy nga nanaka na partner di Master Control Coach Sir Yufam Bunad Jr. Good morning, Merly Hikomo. Good morning, Eastern Visayas. Happy New Year, everyone. Thank you so much. Ito na imo message. Comment ito na aton live stream. Yan na nga tagna. Gana, syempre, antes ito na iba pang mga updates. Din hinaman ha City of Borongan, na probinsya ito ni Eastern Samar. Pasyadaan ay kita nga ito na aton mga partners. Ato na partner yan na Radyo Pilipinas Calabayo, Gaday SM Sir Gina Valan. And Miss Ria Mikate, dito naman na Radyo Pilipinas Sugod, Southern Leyte. Ayan, siyahan, unahon tato na Radyo Pilipinas Kalbayog para itong mga pasiunang impormasyon na matikang kaniya Sam Sir Jean Navalon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, good morning. Yes, good morning, kaupod Dayan. Kumusta na ang imo pagtupok sa bagong tuig? Okay la. Okay la ko. Mapay nga aga. Mapay nga aga sa iyong tanan. Kaupod kayo na mga mag-usay. Mga mag-anyag, magbaysay. Ano ba magbaysay nga word sa Borongan ngan sa Sugod, Southern Leyte. Maganda. Mabaysay lagi hapon, mahusay. Pareho. Oo, summer pareho. Mga kaupod ko yan na ang mga mag-usay nga mga radio announcers na Presidential Broadcast Service. Ako liwat mahusay. Yan, kaupod ko sa control si Engineer Joven Cardenas. Ngayon ako naman yung sangay surugon sa kanginan para sa Radio Pilipinas Kalbayog yung mga kaupod tubtub alas 9. Madurodampog didi sa syudad sa Kalbayog pero nanginiguro si Sister San nga makalusot na iya sinag dinhi sa amon sa syudad sa Kalbayog. Sa pagtaga tubig at para sa itong mga apiki din sa City Hall nga diri nagkakaruyag nga maging malaksi ang dalagan sa Ira Metro. Libre di ang tubig sa atop sa Takins entrance ng DSWD. Diri lagyapon gin papaginano sa Kalbayog Water District, Kalbayog Water Company. Ang naagas naawas nga nautod nga tubo sa tubig dito sa may atop hirani sa entrance sa City Social Welfare and Development Office. Unta panginanuon na ini sa taga-Kalbayog Water Company kay kakarag sa tubig. Diri ini tikang diri ini napiktaran ng metro dito sa diin man nga opisina sa City Hall. Tungod kay ini gawas, adi ini mismo sa linya sa tubo sa Kalbayog Water Company. Kakarag sa tubig, salit para sa itong waray mga kay diri naging papanginano sa Kalbayog Water Company, diri gin susumpay ang nautod nga tubo sa tubig, di nila ka mo magsarok mas maupay pa nga mapulusan ini kontra sa makaragla aros magbaha na didi sa may compound sa City Hall tungod kay diri na aksyonan sa Kalbayog Water Company diri gin babalik pagsumpay ini nga nautod nga linya sa tubig tubo. Punta mapanginano na ini
Sa pagtaga kuryente, waray abiso. Sa Melco 1, ganan Galbayog Water Company, waray abiso nga magpaparong sa kuryente nga tubig sa duro-diritso. Makusog ang pressure yan sa Galbayog Water. Nga duro-diritso lang ito serbisyo sa kuryente sa Galbayog. Sa Melco 1. Gan nagmayda nga ni joke ano sa nga netizen dito sa FB page sa Melco 1. Pwede ba kuno makaaro sa kalendaryo miskin waray bulan o miskin waray nakabutang magiging bulanon o basta la kuno may ada schedule sa power interruption, nakabutang liwat sa kalendaryo ang schedule sa power interruption. Mawin yan tiyaw sa nusaga netizen sa FB page sa Melco 1. Tagi doon siya kalendaryo. Bisin waray adlaw, waray mga pizza nga bulanon. Basta nagdala nakabutang schedule sa power interruption. Sa pagtaga peace and order, mahimyang man ang sunod sa Calbayog, waray mga untoward incidents sa naglabay 24 oras, pero alas ang danay mga disgrasya sa kadalanan tungkol kay damulag yapon ng paspasero nga mga motorista, nagmumotorsiklo. Ngayon, sugad man, mga sarakyan nga paspas ang padalagan sanglit maida perming na itatabong ang mga aksidente sa kadalanan dito sa sudad sa Calbayog. Labi na kung yan na nga kadamban ang sige yan naton pag ininom haros mag-aga sa ton pagtupo sa bago nga tuig hasta panganiya na may da nagpapaaga lagi yapon nga mga batanon didi sa pira nga mga establishment itong mga irignuman din sa sudad sa Calbayog. Pagligay ka mo, ayaw pagpaspas sa iyo pagpadalagan sa iyo motorsiklo o iyo mga sarakyan kung ubog. Nga na bueno para sa mga headlines nga i-share niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Masobra 200 nga mga PDL sa BJMP Katbalogan District Jail kumarawat pamasko tikan sa komunidad. Online business registration sa Katbalogan mag-aabriya ng Lunes, Enero 5. Malimpyo nga merkado publiko sa Katarmano ng Samar na ipatuman sa kauman sa holiday season. DOST Region 8 LGU Mutyong nagburubligay para sa Blue Economy Project. Amad to nato na mga headlines, katukiban, ng mga detalye sini. Nornian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, alas 8:11. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Home Surgeon Navalon. Hadto ni mo mga pasiunang impormasyon. Good morning, France Navarrete Probe. Good morning, Eastern Visayas, and God bless. Damang salamat itoon. Papusungan siyempre ito na pagtutok ka. Gana nanay Mirna, maupay nga aga din na naman hapunta Maria. And sang kaya na naman na pasyada kitang ito sugod Southern Leyte para gihapon hina mga pasiunang impormasyon. Matikang naman ka na Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Miss Ria. Rise and shine. Miss Dayan? Okay. Maklaro ba ta? Okay, yes, clear. Rise and shine and good morning Eastern Visayas. Happy New Year, no? Kanatong tanan. Thank God for another year. Oo, hinaot gyud ang atong mga ka-RP diri sa atong rehiyon Eastern Visayas. No? Oo, malipayon gyud sila no sa pag celebrate gyud no sa bag-ong tuig, and at the same time it's a double celebration gyud pod no mga
ka-RP, no, Miss Diane, Sir G, no, para sa atong mga ka-RP nga mga Katoliko kay o kagahapong adlaw pod ato pong gi-celebrate ang Solemnity of Mary, Mother of God. Ayan, anyway, sa kalan sa may station manager Sir Dean Dolaras kininyo lagad sa Kanginan Ria Yang Mikati, kabonato sa Master Control Kuya Noel Palugod, and tuusab na ang atong security officer Kuya Federico Paul. And yes, karong adlaw nga Biyernes, dunay pipila no ka mga balita ang naandam gyud no sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod din atong makauban karon no, Ruel Bugnos, Javik Epes, and also ang inyong alagad sa kahanginan. But pasiunang update sa announce nato ang dagan sa atong panahon. Oo, ni action na pakita sa ang bidliso si Haring adlaw, hopefully mo patigbabaw gyud unta no ang iyang kahayag. And sa peace and order, generally peaceful, wala ra kayo mga dagkong panghitabo no ang na-record sa atong otoridad. And para di ay no sa power update nato mga ka-RP no gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So kaganihang or kagahapon rather no, kagahapon mga 1:56. O gi-correct na daan ni siya no, kaganihag yun ang kadlaw no, January 2, 2026, 1:56 a.m. adunay momentary and scheduled power interruption din apektuhan ang portion dito sa may Abgao and tunga-tunga tag ni Pato Pananawan to Matinaw, and then nasawg to San Rafael. Ingod man usab no, sa Luna, so na po gamay to Libertad, Mason City. To na po Tomas Opos, Bagtikan to Tigbawan, Mason City, Tigbawan, Malitbog, Tumauho. And then portion of Wangon and Tukaga, Malitbog due to trip-off of the SF6 power circuit breaker no sa Old 10 MVA Mason substation. But hinoon na restore no pagbalik ang kuryente mga alas 2 usab sa kadlaw. And so far mo pa na no ang update gikan sa Southern Leyte Electric Cooperative Consoleco. So walay naka-schedule so far no nga power interruption, but mo na ilang giingon in case anaapod no ipasabot lamang gyud sa ila no para maaksyonan usab dayon. Samtang mga water update, walay naka-schedule usab no nga disconnection no sa linya sa tubig no nga gipagawas gyud sa Sugod Water District. And para sa atong mga latest update no nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para gyud karong adlaw nga Biyernes, Enero 2, 2026, Benro Malitbog nagpaigan og waste analysis and characterization study. Kapulisan sa Limasawa mapasalamaton sa makatawhan sa malinawon kapag sugat sa bag-ong tuig. Pagtagad sa dugang religious organizations sa mga PDL sa San Juan gipakita og antimicrobial stewardship launching gipaygayon sa puntok. At ang iyang kumpletong detalye guban pa sa pagbalik karong taod-taod. Back to you, Ms. Diane. Good morning, Eastern Visayas! Damang salamat, Miss Ria Mikate. Ito ni mo mga pasiunang impormasyon. Gana sugod man hulagway hito na panahon, particular naman dida sugod Southern Leyte. And yes, good morning. Ada ito ni mga kapartners sa dida estasyon. Ang atin mga inhenyero sugod man SM Sir Dean Dolaras maupay nga aga. And sangkay, di naman ito na City of Borongan. Good morning ngayon na ating mga news contributors, ating mga partners gihapon. Production team, ate Pena Pumida, ate Sok Abrian, ate Daisy Lalos sa Belizar. Good morning, ate Floria Pombo Arevalo. Good morning, Eastern Visayas. Thank you so much. Ito ni mo comment. And of course, happy New Year, ate baby. Hahain kaya na ang takna. Thank you ito na panalagsahay pag-siling. Ito na ato ng mga live stream program sa Radyo Pilipinas official Facebook pages. And dito na pagtagapanahon ng City of Borongan, yan na ang takanain. Maupay man gihapon ito na sira ka ni Mr. Sun. At 26 degrees Celsius ito na ating air temperature, but feels like 28 degrees. Magpapabili na maupay ito na panahon nga rapa ito na kaadlaw isang kay. Wala umantang may enjoy ito na ating mga friendship. Aton, aton hurala ba pa anong bakasyon.
Kaya na nga adlaw suspended malagi hapon ito na ato na panarabaho under ito na Memorandum Circular number 101. Diba sada pa ito na weekend. Masalabang nga panahon may enjoy ito na bakasyon kaupo dito natin tagsa-tagsa nga pamilya. Yan, hoping kita nga naging safe adto na nga tanan nga pagsalinurog. Adto na pagsakubhan na bag-o nga tuig. And so far, base ito na update from the DOST Pag-asa. And kalawan tayo ito nila official Facebook page. So far, waray man na paabiso para hiyan. Waray man na binabantayan nga low pressure area mapagawas or sa kabito na ito na Philippine Area of Responsibility yan ang taknaa. Di dahil ito na 24-hour public weather forecast nga iragyan na pagawas nagpapabili nito na shear line. Shear line nakakapekto ito na Southern Luzon, Northeast monsoon affecting Northern and Central Luzon nga nadton easterlies. Amo ito prevailing weather condition hamas sa dagat pang parte ito na nasod Pilipinas. Salit sangkay amoy nito nagkakausahin mga pagdalimdum panalagsahay nga nakalat-kalat ng mga pag-uran. Credit hining information ipinaag ito na DOST Pag-asa. Ay may pag-isumpay naman na pagtaga-kuryente so far. So good gihapon 24/7 ito na serbisyo pag taga-kuryente yan ang taknaa. Waray man paabiso ito ni Eastern Samar Electric Cooperative para hiyan scheduled power interruption. Lala umantangan na-enjoy tagihapon nga waray gaduman paparong-parong hanto na kuryente. Doon pag-celebrate tayo na pagsakubhad doon na bagong tuig din naman na probinsya Eastern Samar. Pero syempre bisa na kung waray close ito na aton ang buhatan ni Tisamel ko yun ang atak na aton mga mabayad aton irang mga bills in abrido ito irang mga remittances. Pwede mag-send dito irang partner remittances para hiton iyo mga due date aton mga bills aton kuryente. Nga na parte pag taga-tubig, waray man gihapon na paabiso aton Borongan Water District para hiyan na service interruption. Pero may pag-isumpay ito ni Ira Pahibaro, yan na nga adlaw, January 2 in Abrido ito ni Ira Buhatan. So, tikang hito na alas 8 agang, nga alas 5 hito na kalupa. Salit para doon mga magbabayad nga na may mga complaints o service request, pwede ka mabumisita nga dito ni Ira Buhatan. Yan na credit hining information ipinaag ito na Borongan Water District. Ngan ko ang tagihapan aton latest update na Department of Health Eastern Visayas may pag-isumpay aton ligtas Christmas bulletin updates. Ato na latest nga ihaphan na fireworks related injuries, road traffic injuries nga non-communicable diseases sa bugos nga Riyon 8. So sangkay nagpabilin nga siya madton ihaphin mga kasuhan na gamayada na apektuhan insidente kanang fireworks. Fireworks related injuries diin aton klasin mga fireworks sa didadton kanang sparklers. Sa durot ito na quitis, sa durot na whistle bomb. Sa durot na plapla duhalan taka nga natulo naman na doon unknown or waray ka-identified kung klaseng fireworks nga nakagkausa doon injury. Hanan communicable disease surveillance may ada naman 234 nga mga ihaphin kaso nga na road traffic and other injuries of 520. Aba mas nagtikahitaas pa nga na syempre sangkay para ito na ato na safety paghirot ito na ato mga motorista yan ang pagbiyahe.
Ito mga may ada larakton na. Credit adong information from the Department of Health the Eastern Visayas. And pagtaga Paseo din, generally peaceful nga dito na City of Borongan, na bugos nga probinsya ito ng Eastern Samar. Ayan ang takana. Na-enjoy tagihapon nga safe nga natalwas sa doon kapag salinurog pagtapod to na bagong tuig. And sangkay 23 minutos na nakalabay halas 8 na aga. Di naman itong mga laray uluhan na hikayhan na bugos nga person DYS team. CHED Regional Office 8, the Eastern Samar State University, nagbuhatin ocular inspection sa mga campus han universidad. Face-to-face classes mabalik antes matapos adton Enero tuig 2026. Teenager Hasan Policarpo sa Maranhan na tigda ang bumutuan pinurot ang whistle bomb. Nga na proyekto or planong atulay or undersea tunnel hamatanog Allen. Pwede ipailarom foreign assisted projects ininsumala na Congressman Libanan. Iniugad to na detalye sangkay niya na pagbalik phase 2 hato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Nanay, damo nam kinita nga basura ditohan may balay ni Ramana Auring. Kay ano na ma, diri may aton, pabayit niyo. Nanay, magpapabandil yung mati kapitan nga magkakamay ading clean up drive. Kay para kuno maibsan ay pagdamo hit nagkakasakit din at barangay. Ayaw ka mo ito pag binulig, kay makakaraglit iyo guol. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan hibaro kami hit pagtipikit aton kalibungan, kay kami lagapit mangungkoy din he. At tahala, pag hinay ka mo ngan ayaw pa kagabi ha? Para maiwasan itipikto it mahugo nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it mas sa taas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children, Hanplan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Ano ito ng oras, 30 minutos na nakalabay, halos 8 sangkay. Ang yan ang takana, parto naman ato ng mga sumata. Ato na paghatag na ito mga detalye na ato na laray uluhan kanina. Nga na siyempre siyahan, balik kita nga ito naman kan ASM Sir Gina Valon, Radyo Pilipinas Kalbayog para ito mga detalye han balita. Good morning, Eastern Visaya. Yes, Sir Jean? Ang akong signal dida. Okay na. Yes, okay na. Masubra 200 nga mga PDL sa BJMP at Balogan District Jail kumarawat pamasko. Ikang sa komunidad. Sa detalye, adyan report ni Charm Perito Balbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpayaman ang diwa san malasakit ug reforma sa Bureau of Jail Management and Penology kat Balogan City District Jail sa Samar, kundiin ginbuhat ang pagbendisyon san bag-o nga pasilidad ug paghatag grocery items sa maabot 246 nga mga persons deprived of liberty. Sigon kan acting jail warden, Jail Chief Inspector Benedicto Ramirez Jr. ang mga pamasko antikang sa mga individual o organisasyon nga bumaton sa online wishlist sa mga PDLs komo kabalyo sa mga pamilya nga waray nira makaupod yan nga kapaskuhan. Ang bag-o nga jail building ang gin-turnover sa provincial nga gobyerno sa Samar nga may kapasidad nga 200 nga PDLs ug may mga pasilidad sugad sa shower areas, ceiling fans ug bastante nga supply sa tubig para masigurado nga maupay ang era magiging kamutangan sa lugar. Opisyal na liwat nga ginbalhin ang supervisyon sa mga PDLs tikang sa Samar Provincial Jail pakadto sa BJMP usa ka pitad para sa mas estandardisado ug maupay nga jail management sa probinsya. Sa pagtapos sa tuig, diri laan pisikal nga pasilidad ang naidugang kundi pati paglaom nga nagseserbe nga giya sa mga PDLs sa era padayon nga pagbabago ug utro nga pagtindog. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
Talbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, Menro Malitbog nagpahigayon og waste analysis o characterization study. Ang detalye sa balita ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang lokal nga kagamhanan sa Malitbog Southern Leyte nagpahigayon og proseso sa pagtimbang ug pag-analisa sa mga basura isip kabahin sa waste analysis and characterization study dili pa na magdugay. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagkuha og eksaktong datos bahin sa matang o gidaganon sa basura nga namugna sa lungsod. Ang mga basura nga giproseso mao kadtong mga nakolekta gikan sa mga designated households o mga piniling panimalay sa mataga barangay sa Malitbog. Ang proseso sa WACS naglakip sa mabinantayong pagtimbang o pagbahin-bahin sa mga basura ngadto sa 4 ka kategorya, partikular ang biodegradable, recyclable, residual ug special waste. Ang resulta niini nga pagtuon mao'y mahimong lig-on nga basihan sa pag-update sa 10 years solid waste management plan sa lungsod aron nga mas mapalambo ang sistema sa pagkolekta o paglabay sa basura. Kining among inisyatiba nagsugod sa malampuson nga wax orientation nga gipahigayon nito nga buwan sa Oktubre. Diin gipasabot sa mga hingtungdan ng kamaynoong-danon sa maong pagtuon ug ang sakto nga pamaagi sa pagpahigayon ini sumala sa balaod sa kalikupan. Pinaagi sa wax ang lungsod sa Malitbog, nagpakita silang rig-on nga tinguha nga makabot ang usa ka limpyo. Hapsay og malungtarong komunidad pinaagi sa siyentipiko nga pagdumala sa basura. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa dugang balita, kapulisan sa Limasawa, Southern Leyte mapasalamaton sa makatawhan sa malinaw nga pagsugat sa bagong tuig. Ang detalye ihatod ni Javik Epes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Hapsay og malinawon ang pagsugat sa bag-o nga tuig. Mao kini ang gihatag assessment sa PNP sa Limasawa sa lalawigan sa Southern Leyte. Matod pa sa PNP Limasawa, walay mga daotang pangitabo nga na-record sa kwarpo sa kapulisan, gani walay mga pabuto sa isla, gumikan sa istrikto nga pagpatuman sa usa ka municipal ordinance nga dunay total ban sa mga firecracker. Katambayayong sa LGU ang Bureau of Fire Protection kung BFP, ang PNP o mga kabaranggayan sa pagmonitor aron masiguro nga nisunod ang mga katawhan sa nasing nga ordinansa. Istrikto usab ang ilang mga checkpoint nga naa sa himutang sa duha ka pantalan sulod partikular sa Triana ug Magallanes nga nagasiguro nga walay makasulod nga mga pabuto gikan sa mainland. Sa pagmonitor sa kapulisan sa mga tindahan o mga kabaranggayan, wala sila nakitaan o namatigdan nga nagbaligya o nagpabuto sa pagsaulog o pagsugat sa bagong tuig. Mapasalamatan ng mga personal sa BFP o PNP apil sa mga LGU Limasawa kay nisunod gayod ang mga lulupyo sa isla sa nasoy nga ordinansa. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jeric Epi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, 96 minutos pasado las 8 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang CHED Regional Office 8, Eastern Samar State University nagbuhat ocular inspection ng mga campus han universidad. Face-to-face classes mabalik antes matapos ang Enero tuig 2026. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghimo hinderungan nga ocular inspection ang Commission on Higher Education Regional Office 8 upod ang Eastern Samar State University ESO ha iba-iba nga campus san universidad didan Disyembre 29. Tuyo hini nga masiguro ang kahimtangan talwas nga paggamit ug kahingpitan han mga building antes ang pagbalikan face-to-face classes nga ginlalauman nga mahitabo antes matapos ang bulan han Enero 2026. Ginpanguluhan ang inspeksyon ni CHED Regional Office 8 Regional Director Dr. Maximo Alhibe ug ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. kaupod ang Special Task Force nga gintukod para han integrity ug safety assessment han mga academic ug administrative buildings. Kaupod liwat ha aktibidad ang mga representante tikang CHED, ESO ug Department of Public Works and Highways DPWH. Ang inspeksyon in resulta han sunod-sunod nga pagbay ug ulinog nga nahitabo didahan October 2025 nga nagdarahin kadaot happy
pipirang mga building han universidad. Lakip hini ang mga campus san ESO Hagiwan, Salcedo, Maydolong, Canavid ug ang main campus sa Borongan City. Ginhimo ang mahugot nga visual evaluation base mahibaruan ang mga posible nga peligro ug makahatag hinangay nga rekomendasyon para han pagpaupay ug pagpugeng handugang nga kadaot. Sumalahan pamunuan han ESO tuyon aktibidad nga masiguro ang usa nga talwas, hapsay ug angay nga palibot han pag-aram ngan maghatag hin kasiguruhan ha mga kag-anak ug estudyante nga ang seguridad amo ang prioridad han universidad antis ang pagbalik han face-to-face classes. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pena Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Alas 8:39, online business registration sa Katbalogan mag-abri yan ng Lunes, Enero 5 sa detalya din report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Ginlansar sa syudad San Catbalogan ang mas epesyente ngan moderno nga pamaagi para sa mga negosyante. Ini ang Integrated Business Permits and Licensing System o IBPLS kung diin pwede yan na magparehistro o mag-renew sin business permit online. Ini nga digital nga sistema nagtutuyo nga malikyan ang halabang nga linya sa City Hall ngan maghatag san masapsay nga serbisyo sa publiko. Sumala sa impormasyon tikang sa gobyerno lokal sa Catbalogan, ang proseso simple la, i-scan ang QR code nga mabibilngan sa Catbalogan City Treasury Office FB page, kompletuhon ang online application, ngan hulton ang opisyal nga instruksyon, pinaagi sa email o SMS. Igin sumat gihapon nga diri na kinahanglan mag-on-site visit, kundi kun may opisyal nga pahibaro, agod sigurado nga epesyente ang pagproseso. Ang online registration mag-aabre sa Enero 5, 2026 nga nagpapakita san padayon nga pag-uswag san syudad sa ilarom san programa nga Diretsyo Uswag Catbalogan nga nagta-target maghimo san mas business-friendly, madasig nga hapsay nga serbisyo para sa tanan nga negosyante, para sa mga small business owners, existing establishments, ngan para sa karuyag magtikang magnegosyo, nakikita ini nga dako nga bentahe sa pagsulod sa tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita pagtagad sa dugang religious organizations sa mga PDL sa San Juan, gipakita. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Gipakita sa line of sub nga religious organization nagtinud nga diwa sa Pasko pinagi sa pagpakabana sa mga persons deprived of liberty kung PDL sa lungsod sa San Juan. Partikular ni ini ang Couples for Christ sinundayan nga mipayganog Bible reflection o gift-giving activity isip paambit sa kalipay paglamog espiritual nga kusog sa mga PDL ato sa Yuletide season. Gihatagan og panahon ang mga PDL sa pagpaminaw sa mensahe, pagtuo, kaluoy, ingon man ang paglamong nga nagtumong sa pagdasig paghataw inspirasyon bisan pa silang kahimtangan. Gituan nga kalihukan nagpainumdum nga ang Pasko dili lang may tungod sa selebrasyon kundi sa pagpakita og gugma, pagtabang sa sikita og pagpayaw sa espiritu sa matag usa. Ang maong inisyatiba gilauman nga makatampo gyapon sa espiritual ug gayuhan sa mga PDL ug makatag kanila og paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras Radyo Pilipinas, 42 minutos sa 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Halain pa nga sumat, planong atulay or undersea tunnel Hamatnog Allen pwede pa ilarom foreign assisted projects. Inin sumalakan na Congressman Libanan. Ang detalye matikang kanatig Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report.
Anigin proponer nga Luzon, Visayas fixed link kung titigdangan kumutulayo undersea tunnel. Inbas magiging maupay kung ipapaagin asa nga foreign assisted project on FAP. Parihan Metro Manila Subway ngan Marcelo Fernandez sa Cebu, sumalakan House Minority Leader ug 4-piece party list representative Marcelino Nonoy Libanan. Naglalaom kita ang mga foreign development partners, sugadan Japan International Cooperation Agency o JICA ngan Asian Development Bank o ADB nga mabuhat na pagpundungan pagdumarahan tunnel o tulay agud maprotektaran initi ka nga politikal nga pagkilingan korupsyon sa ring ni Congressman Libanan. Dugang paniya ang proyekto ang gindisenyo so bayhan FAP model magpapasiguro hin disiplina, transparency nga istrikto nga pag-inspeksyon ng mga foreign donor tika nga siyahan nga adlawan implementasyon. Ang panawagan hin pagkaadin permanente nga koneksyon ng Luzon ngan Visayas inutro nga binutho tungod den grabe nga trapiko ngan paghuutan pantalan matno ga Sorsogon han naglabay nga Pasko ngan bag-o nga tuig. Hini nga panahon ang sistema ng Roro Ferry in napuno ngan waray na makakaya nga nagpirit ang mga sumarakay ngan mga sarakyan nga magantos ang hilabang nga pila ngan maiha nga paghinulat. Anigin proponer nga 2026 General Appropriations Act nga ginlalauman pipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yan ang asyahan nga si Manay Iniro inaglalakip naahan 130 million pesos nga feasibility study han Luzon Visayas Bridge o Tunnel Project. Ini nga fixed link in malaktas sa San Bernardino Street nga may kahilabon hinharos 28 kilometers habot nga Sorsogon nga Northern Samar. Ini nagtutuyo nga maghatag in permanente nga koneksyon nga magsisiguro hindi ro diretso nga biyahe ang mga tao ngan produkto. Diri sugad hiton ferry system yana nga agsub nga nadidilatar labi na kon maraot ang panahon. Nagsiring pa ang kongresista nga ang mga FAP in ipapailarom hapagbantayan mga foreign consultants ngan external auditors nga waray tolerance habisan ano nga irregularidad. Como ehemplo, ginsabi ni Congressman Libanan ang Metro Manila Subway Project nga ginpupunduhan ng Japanese Official Development Assistance o ODA pinaagyan JICA ngan an Marcelo Fernandez Bridge, Second Mactan Cebu Bridge nga ginpupunduhan gihapon han Japanese ODA nga igini-implementar ha ilarom hinistrikto nga standards sa donor. Ini nga mga proyekto ay nagpapakita nga kung naada ang safeguards sa donor, ang mga infrastructure project ay papatuman hin epesyente, transparent, ngan may kumpiyansahan publiko patapos nga pahayag ni Congressman Libanan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. 15 minutos antes ng alas 9, malimpyo nga merkado sa Katarmano de Samar, kauman sa holiday season na ipatuman sa detalye na balik si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Sa pagsulod sa bago nga tuig, klaro nga mangikitaan ang pruweba sa kusog nga aksyon sa lokal nga panggobyernuhan sa bungto sa Katarman, Northern Samar. Malimpyo na dayon ang merkado pagabot pala sa Enero 1. Subay inisan gin kasarabutan sa mga naglabay nga semana sa Public Market Committee, kaupod ang mga seasonal ambulant fruit vendors nga obligado nga maglimpyo sa nerespasyo kahuman sa pagtirinda. Natuman ini sa napsay ngan makikitaan ang era tinuod nga pagtuman sa polisiya. Ginpasalamatan ni Mayor Dayan Rosales ang maupay nga koordinasyon sa mga vendors nga bisan busy san kapaskuhan ira ginhatag an oras ngan kusog agud mabuligan an malimpyo nga pagatubang san publiko sa merkado. Naghatag gihapon siya san dungog sa menro ngan LEE nga waray mag-alang sa pagresponde nga nagtukod sa aktwal nga pagbantay ngan pagbulig sa paglimpyo. Ginhatagan doon gihapon sa alkalde ang dedikasyon sa mga traffic enforcers nga padayon nga nagmando nga nagdumara sa trapiko sa palibot sa merkado labi na sa panahon sa holiday rush. Tungod sa era paningkamot nagin mas hapsay ang sirkulasyon sa mga tawo ngan motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa imo report. Good morning, Eastern Visayas.
Sa dugang balita, kapino sa kagatos mil nga turista ni bisita sa Canigao Island sa tuig 2025. Ang detalye sa balita ni Javik Epel. Radyo Pilipinas, report. Niabot sa kapin 100,000 ka turista ang nibisita sa isla sa Canigao sa lungsod sa Batalong Probinsya sa Leyte ni atong tuig 2025. Mao kini ang nakuha nato impormasyon gikan sa Municipal Tourism Office sa lungsod, pinagi ni Tourism Officer Designate Leonardo Pinpeña. Matod pa sa opisyal, nga base sa opisyal nga datos, niabot sa 102,000 kapin ang nibisita sa isla so kaniadtong Enero 1 hangtod Disyembre 31, 2025. Kinigilang uban sa usa ka gatos kapin or usa ka gatos kalibo kapin ka mga lokal nga turista o kapin 2,000 nga mga langyaw nga turista. Samtang ibuti ang usab ni Pinpedia nga nagpalayan gihapon ang pagpanikabot sa LGU para mas ma-develop pa labi na ang mga pasilidad sa isla para balikayan ang mga reklamo sa mga turista. Samtang kabahin sa peace and order situation, kanunay nakalerto ang kwerpo sa kapulisan, apila usab ang Philippine Coast Guard aron mapabilin ang kahapsay o kalinaw sa tibok nga isla. Ang Canigao Island usa sa gipasigarbong tourist destination sa Region 8 ug apil sa top 10 sa most visited tourist destination sa Eastern Visayas sa nakalabay nga tuig. Balita gikan sa lungsod sa Batalom, lalawigan sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 48 minutos pasados 8 sa buntis. Good morning, Eastern Visayas. Hakadugang nga sumat teenager Hasan Policarpo sa Maranhan tigda nga bumutoan pinurot nga whistle bomb. Formal nga nagpagawasin seryoso nga pimatngon ang San Policarpo Municipal Police Station nga Rural Healthy Unit nga na publikong mahiunonghan piligrohan mga paputok or paburuthon nga waray bumuto ang tinatawag nga mga dada. Ininhabot nga isang makasurubong insidente samtang natapuhan na bag-o nga tuig kakulupa. Kundi isang 14 anyos nga batanon nga lalaki na ginsyahan nga biktimahan paputok habungto hini nga Yuletide season. Sumala report na sa Policarpo MPS naglalakatan biktima hirani hapantalan ha barangay 4 poblasyon han makita niyan isang whistle bomb ha kalsada. Hapag hunahuna nga diri na ini mabanat tungod kay waray na makikitaan nga naglalaga nga mitsa, ginapurot iniha na batanon agod utro nga dagutan. Kundi tigda ini nga binuto samtang kaputpahan iya tuo nga kamot. Nagantos ang biktimahin seryosong blast injury sa iya kamot nga nanawong nga madagmit nga ginadaraha hospital para matambala. Sumalakhan na Police Captain Baby Ellie Tabale ang acting Chief of Police ng San Policarpo MPS nga ang madali ay nga krusidad in pwede magresulta hin bugos nga kinabuhi nga pagbasol. Nagihingya pa ng otoridad nga magserbi unta ini nga wake up call ha komunidad nga unahon ang kaligtasan na pamilya labaw habisan anong nga klase hin selebrasyon. Ining impormasyon balita gina-file ni Ate Daisy Lalosa Belazar. Anaton oras 50 minutos na nakalabay halas 8 aga. Good morning, Eastern Visayas. DOST Region 8 LGU Muchong nagburbligay para sa Blue Economy Project. Sa detalye, adan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Ginuduso sa Muchong Summer ang Blue Economy Program para pagproteher sa marine ecosystem san bungto, pinaagi san pagburbigay san DOST Region 8 ug LGU. Gintutudlok na ang mga panginahanglan ug kapasidad sa lokal nga gobyerno para sa proyekto nga nakatutok sa sustainable fisheries, climate resilient aquaculture ug marine resource monitoring. Ginbuhat liwat ang draft project proposal para sa stock enhancement san blue swimming crab gamit ang makabag-o ug siyentipiko nga pamaagi. Padayon naman ang DOST Region 8 sa pagbugos san mga kinahanglanon nga dokumento para sa pagpaduso san proyekto. Pinaagi san proyekto, kinsusuportaran ang panginabuhian san mga komunidad sa baybay ug pag-ataman sa yamang dagat. Pinaagi san siyensya ug teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa imo report. Good
morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, BPLO Malitbog nagpahinumdum sa business renewal og application. Ano ang report ni Roel Bugno? Radyo Pilipinas Report. Ang lokal na kagamhanan sa Balitbog Southern Leyte pinagi sa Business Permits and Licensing Office kon BPLO, opisyal nga nagpahibalo sa pag-abli sa proseso sa business renewals o new business applications alang sa tuig 2026. Aron nga masiguro ang hapsay, paspas o walay langan nga serbisyo anang sa mga magpapatigayon, ang BPLO nagpagawas sa mga musunod nga schedule sa pagdawat sa mga aplikasyon. Enero 5 hangtod 9 gitagana alang sa business renewals. Enero 12 hangtod 16 alang sa business renewals o new business applications. Og Enero 19 hangtod 20 alang sa business renewals o new business applications. Hugot nga gipenumduman ang tanang nga mga negosyante sa pagsiguro nga kumpleto ang tanang nga gikinahanglang dokumento sa dili pa mabisita sa buhatan aron nga maligayan ang bisan unsang kalangan. Ang pagsumiti sa kompleto nga mga rekwisitos mahinungdanon aron nga mapadali ang transaksyon ug malikayan ang pagpilag dugay. Kini nga mga inisyatiba kabahin sa tinguha sa lungsod sa Malitbog nga paligunon ang lokal nga ekonomiya pinagi sa pagsuporta sa mga negosyo nga masinugtanon sa balaod og regulasyon. Pinagi sa sayo og hapsay nga pagkuha og permit, gilauman nga mas mulambo pa ang komersyo sa lungsod karon tuiga. Balita gikan sa lungsod sa Malitbog para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 4 minutos pasados 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Dugang pang sumat 3,000 pesos food package. Again, pandistribuar nga ang mga benepisyaryo na walang gutom program sa Eastern Visayas. Nagpapadayon na ito na pandistribuarin mga food packages nga ang mga benepisyaryo na walang gutom program hariyon. Kundi na kinarawat ang kada kwalipikado nga pamilya tikang Leyte, Eastern Samar nga biliran hintag 3,000 pesos nga kantidad hin food package. Ipinaagan electronic benefit transfer or EBT cards. Paniugin dumara nga food redemption nga masiguro nga may ada maihahain nga pagkaon ha kada hapag ang mga Pilipino nga kaparatihan sabi nga programa. Sumala pang mga benepisyaryo dako nga kagaanan ha paginabuhi adto na food packages darang nga ini nagahatag hin kasiguraduhan nga may mapagkukuhaan hin pagkaon para ha paginahanglan yan ang panahon nga mga masunod pang adlaw. Siguro naman walang gutom program ang padayon nito ni Irapaniguro para waray Pilipino nga mababayaan. Ipinaagi ito na paringkamot hita gobyerno nga makapaghatag hinsakto nga na masustansya nga pagkaon para nga tanan. Ang impormasyon ato nahikay pinaagihan diya sa WDA to walang gutom program. Ato ng oras, may nalang kita 5 minutos ug sa mag-alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Kasumpay sa ito ngayon mo balita kaupod dayan dito naman sa Gandara, Samar. DSWD walang gutom program validation ng beneficiaries gin-implementar, gin-dumara sa Gandara. Ang Municipal Social Welfare and Development Office nagdumara sa validation sa mga beneficiaryo sa kanang DSWD walang gutom program usang ungara nga gintutuyo nga mabaton ang kakulangan sa pagkaon nga masiguro ang access ngadto sa sadang nga nutrisyon para sa mga kablas nga mga pamilya. Ini nga aktibidad nakasentro para i-verify ang eligibility ng informasyon sa kwalifikado ng mga beneficiaryos para masiguro nga ang tambulig ang mayatag para gudsadton mas nga nainginanglan. Ini nga proseso ang nagsusuporta sa transparency, accuracy, ng epektibo nga implementasyon sa programa dinhi sa munisipalidad sa Gandara. Pinagi sa sininga validation, ang MSWDO nagpadayon pagkurukusog sa commitment sini ngadto sa social protection ngan sa delivery sa napapanahon ng inklusibo nga serbisyo para sa kaupayan sa mga komunidad. Ikang sa FB page sa Gandara, ikaw ang una. Good morning,
Eastern Visayas. Og para sa katapusang balita karong adlaw nga Biyernes diri sa Radyo Pilipinas, sugod serbisyo sa kanhi campus director sa SLC San Juan Campus giila. Ani ang akong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Giila sa komunidad sa Southern Lady State University San Juan Campus ang halangdong serbisyo ug liderato silang kanhi campus director nga si Dr. Gary Garcia human sa kapinoon sa katuig nga matinudaanong pag-alagad sa institusyon. Sulod sa iyang termino, nakatampo si Dr. Garcia sa pagtukod og lig-on ug malungtarong pundasyon sa campus. Gikan sa yano nga kahimtangan, iyang gipanguluhan ang mga lakang nga nagpalambo sa administrasyon, akademikong programa o kinatibuk ang kahimtang sa universidad. Gipadayag sa makawanig estudyante ang ilang pagpasalamat sa inspirasyon o giya nga gihatag sa kanhi director kanahimong suga sa pagdumalog dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa iyang pagpanamilit isip campus director gihandom sa komunidad sa SLC San Juan Campus ang maayong panglawas kalampusan sa sunod nga panaw ug padayon nga pag-alagad isip haligi ug kasaligan nga giya sa uban. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, siguray 8 minutos pasado, alas 8 sa buntag ug maukadto ang detalye sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas sugod para karong adlaw nga Biyernes. Sa ngalan sa station manager Sir Dindo Alaras, kininyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikate, kabanato sa Master Control Kuya Noel Palugod, and of course ato sab nakauban nato mga frontliner sa Radyo Pilipinas sugod Roel Bugnos and Javik Epes. Sama ko sa pa Rise and Shine and Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Para naman sa mga news contributors ng DYOG Radio Pilipinas Kalbayog, si Charm, ngan si Suset, ngan sa nakaupod ko sa control, Engineer Juven Cardenas, ini ang iyo nakaupod, Jean Navilon, salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Dawang salamat hadon mga nakapartner yan na pagpatin mga sumata palibot na bugos nga Region 8. Iyasam Sir Jean Navalon and Miss Ria Mikate. Thank you so much nga sugod man ato news contributors tika nga DYES, Ate Pena Pumida and Ate Daisy Lalos sa Belazar. Nga naton mga nagpapabilin na kadalay ton iratag sa tagsang panimalay na mamati ton ato na mga programa. Agaran to na bugos nga persahan na DYES saman station manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanako na partner di na Master Control, Coach Sir Eufem Bunad Jr. at Dian Camplon at niya naging host para hininga atin na pan-Biyernes ng edisyon. Anato na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Bye-bye and God bless. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75